Actually, okay naman ang answer ni Paolo. Nag-retract lang naman si Paolo kasi kinumpara siya kay wala lang. Kung hindi kinagumpare, okay na sana answer Paolo at hindi niya babawiin. Actually, Madam MJ, just to further explain or elaborate yung sinabi mo na yan, wala naman talagang niretract si Paolo eh. Wala. Nung sinabi niya na siya ay hindi nag-admit ng anything, okay, parang ipinaliwanag niya lang kung ano yung nasa side niya, kung ano talaga yung meaning ng 100%. Okay, parang ang niretract kasi, okay, liwanagin natin and correct nyo lang ako kung mali ako. Kapag sinabi mong niretract, for example, sasabihin ni Paolo, 100%, Kim and I are on 100%. Biglang sinabi ni Paolo, nung kinumpara siya kay Echo sinabi ni Paolo, sorry, we're not 100%. We are on 1%. Yun yung niretract. Bakit? Binawi niya yung 100%, ginawa niyang 1 eh. Okay? Ayun yung niretract. Binawi niya. Pero, nung sinabi ni Paolo, okay, na we are, Kim and I are 100%, okay? Tapos, kinumpare siya kay Echo. Ang sinabi niya lang, okay? Sa reporter, Alex Brosas, di ba? I didn't admit anything. I just said the numbers. Parang kinlaro niya lang. Wait lang. Ang pananaw mo, ang paniniwala mo, ang presumption mo, umamin ako sa 100%. Klaruhin ko lang, hindi ako umamin, pero nagbigay ako ng number which means okay kami. Okay kami. Yan yung, parang bilang natin ito mga chika, medyo sneaky answer. Sneaky. Okay? Hindi direkta. Indirect. Okay? Na nasagot. Na napakaganda, napaka-logical way to answer para yung mga fans na yung kusang mag-formulate, okay, ng assumption. Okay? Yung mga fans na yung kusang ano yung meaning ng 100%? Sila yung magsosolve no sa sarili nila. Ano ba yung nakikita natin? Ganon yun. Yun yung sinabi ni Paolo. Iba yun sa parang sinasabi ni Alex Brosas sa direktang umamin kagaya ni Echo. Yun yung pinalalabas Alex Brosas. Direkta daw umamin si Paolo kagaya nung ginawa ni Echo. Eh hindi naman, di ba? So, ayan. I was the only one who was brave enough during kaming Mm-hmm. If you have to know, Jericho did not backpedal about it. Ayan. Sinasabi nila dyan, si Jericho daw hindi umatras. Hindi umatras. Eh, hindi naman talaga umatras si Paolo eh. Walang inatrasan si Paolo. Kinlarify niya lang. Nilinaw niya lang. Nilinaw niya lang kasi mali nga yung pag-unawa nito ni Alex Brosas. Nilinaw niya lang. Hindi niya binawi. Kasi kung sinabi niyang, niretract niya, ang dapat gagawin niya, wait, I'm sorry, hindi pala 100%, negative 100% pala. Wait, kanina sinabi ko 100%, iko-correct ko lang yan, 0% pala. Yun yung nag-retract. Hindi naman siya nag-retract pinanindigan niya na 100% yung numbers na sinabi niya, pero it doesn't mean, okay, na umamin siya. Okay? He just simply stated numbers. Wala siyang sinabing oo, wala siyang sinabing kami, wala siyang sinabing nagde-date sila ni Kimi. Simply numbers. O, di ba? And those numbers, napakaganda ng meaning, 100. Okay, so that's just on me mga chika, no? And syempre, kanya-kanya naman tayo ng paniniwala, pero against ako sa sinasabi dito ni Alex Brosas. Okay? Namin, nagpakatotoo, nagpakalalaki. Nagpasalamat nga yung apat kong reporters na Because if you are in the sinabihan pa nila si Echo, nagpakalalaki. Ano ibig sabihin nila? Si Paolo, hindi. Di ba? business of show business, there are some questions na hindi ka naman pinipigilang tanungin, pero pwede mong itanong. At depende na yun sa artista kung sasagutin yun ng totoo at tapat. Nagkataon si Rosales, nagpakatotoo, nagpakalalaki. Honestly, if I were Kim Chiu, when Paolo backpedaled, ma-offend ako. Yeah. Honestly, kung ako si Kim Chiu, mag-walkout ako nun. Dahil pinabubuka mo sa akin, oo, 100%. Saan galing yung 100% na score?
Hindi pala ito pag-amin. And I really find it that reaction of Kim, yung bakit makakatulong ba yan sa ekonomiya? Oo, yung Diba? si Kim. Kim, remember this. When you do your shows, I'm telling this out of concern, and I hope your handlers, your managers are listening to this. When you do your promo for your specific show, you are already Kim Chu. You are already a brand. You are already an icon. So answer like Kim Chu. Don't answer and mimic the actuations and the pagsagot of Vice Ganda. Oo, Huwag mong baklain. Pwede ka namang sumagot na, ay, Kuya Alex, ano po ba yan? Kailangan ko talagang sagutin. Kagaya nito this one. Nung moment, mga kachika, yung sinagot ni Kimi, okay, makakatulong ba sa ekonomiya ng Pilipinas? First of all, yung media ko na yan. Okay? Ulitin natin, media ko na yan. That is not a serious, okay, conference. Okay? Yung topic dyan, nag-i-involve sa sari-saring biruan. Hindi naman yan yung formal na parang nandun kayo sa isang long table, bawal mag-joke, bawal magpatawa, bawal ngumiti, bawal lumalakak. Hindi naman eh. Eh yung ibang reporter nga doon habang nagtatanong, kinikilig-kilig pa eh. Eh yun nga lang mga kachika, informal na eh. Diba? So that media conference is not specifically a formal media con. Si Sam nga eh, binibiro si Kimi, namimigay ng pera. Si Paolo, binibiro si Sam. Like, nakakasakit ka nang hindi mo alam. And so many jokes, di ba? Batuhan ng jokes, batuhan ng patawa. Because that media conference, mga kachika, is not a formal. Okay, hindi yan ginaganap sa Malacanang, hindi yan ginaganap sa simbahan. Hindi. Yung media conference na yon open for everyone, for tawanan, ngitian, naka-live. Like, lahat nagpa-participate, lahat nagbibiruan. Masaya eh. Kasi kung si Kimi, imagine itong dalawang juding na to, pangalan nito, karating natin pangalan nila, si Alex Brosas, tsaka si Alwin Ignacio. Kung ang nagtatanong dito, okay, for example, si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, sample lang. Or for example, ang nagtatanong, Bishop ng Pilipinas. Okay, Bishop ng simbahan. Or for example, ang nagtatanong, si Cory Vidanes. Iyon mga kachika, hindi sasabihin ni Kimi yung makakatulong ba yan, presidente sa ekonomiya ng Pinas? No, because that's a formal conversation. Eh, ito biruan to, ba't siniseryoso nitong dalawang juding na to yung sagot ni Kimi? Di ba? I mean, nilulugar lang ni Kimi yung mga sinasabi niya doon sa niche, doon sa topic, doon sa setup ng conference. Pero syempre, kung yung conference na yan is a serious conference, okay, formal conference, I doubt na sasagot si Kimi ng ganyan. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Ito pinalalaki nila yung sagot ni Kimi, makakatulong ba sa ekonomiya ng Pinas. Alam nyo mga chika, itong dalawang to, kung gusto nilang makakuha ng spluk, ng tea, okay, kay Kimi tsaka kay Paulo, hindi mo pupwersahin, hindi mo ibabash. Alam mo, dapat nilang gawin, mga chika, suportahan na lang nila. Parang inip na silang mapaamin si Kimi tsaka si Paulo para may mapag-usapan sila. Sa sobrang inip nila, ayan, tinitira na nila. Okay, so nasaan yung patience dyan? Nasaan yung pagiging tunay na fan dyan? Di ba? Kayo, mga chika, mukha bang formal yung media ko na yon? Kung formal yun, nagtatawanan sila sa Milby doon. Di ba si Paolo, niloloko niya si Sam, and si MJ Felipe, pinagjujujoke niya sila Kimi. Kasi yung mga tanong na yun, hindi naman yun formal, hindi naman yun dapat na
very serious, very critical questions? Hindi naman eh. So yung sagot ni Kimi, appropriate lang yun sa setup ng media ko na yun. Di ba? Siya nga eh. Tingnan nyo ha. Sabi niya, dapat daw appropriate answer. Binabakla. Siya nga eh. Ang ganda-ganda nung sagot ni Paolo, sasabihin niya, pangalawa kang nagsabi sa akin yan, yung una si Eko, tama ba yun? Okay? Bato niya ngayon kay Alex Brosas yan. Ikaw Alex, tama ba yun? Ang ganda-ganda ng mga tanungan, i-compare mo yung isang professional actor sa isa pang professional actor na current boyfriend nung babaeng na-link sa kanya before, and yung actor na yun is mainit bang pinag-uusapan na nambastos kay Kimi, di ba? Ang balitang pag-atras umano ni Paolo Avellino sa relasyon nila ni Kim Chiu at ang pagbatikos na natanggap niya ay isang sensitibong issue, lalo na para sa mga tagahanga ng tambalang Kim Pao. Una sa lahat, dapat linawin. Sa showbiz, maraming haka-haka at interpretasyon ang lumalabas kahit walang malinaw na kumpirmasyon mula sa mismong mga sangkot. Kung walang opisyal na pahayag, maaaring ito ay opinyon lamang ng publiko o resulta ng spekulasyon. Posibleng dahilan ng pag-atras. Kung sakaling may ganitong pangyayari, maraming posibleng dahilan. Pag-prioritize ng career, personal na desisyon o pribadong usapan, pag-iwas sa mas malaking kontrobersya, hindi pa handang i-public ang relasyon. Hindi lahat ng pag-atras ay nangangahulugang kawalan ng pagmamahal. Minsan ito ay paraan para protektahan ang isa't isa. Bakit siya binatikos? Natural sa fandom culture na emosyonal ang mga fans. May expectation sila sa tambalan, may mga umaasang real-life love story. Kapag may perceived na paglayo, may ilang talagang magre-react ng matindi. Pero mahalagang tandaan na hindi pag-aari ng publiko ang personal na buhay ng artista. Para kay Kim, kilala siya bilang matatag at profesional. Ilang beses na rin siyang dumaan sa kontrobersya at napatunayan niyang kaya niyang bumangon. Mas malalim na punto. Sa industriya ng showbiz, minsan ang tambalan ay trabaho. Minsan may totoong nararamdaman. Minsan naman, hindi tugma ang timing. Ang mahalaga ay respeto sa desisyon ng dalawang tao. Dagdag ko lang, imbis na batikos, mas makakabuting hintayin ang totoong pahayag, irespeto ang pribadong buhay nila, at suportahan sila bilang mga individual na artista, hindi lang bilang love team. Sa balitang pag-atras umano ni Paolo Avellino sa relasyon nila ni Kim Chiu at ang pagbatikos na natanggap niya, ay masasabi ko na ito ay isang isyong puno ng emosyon at haka-haka. Una, kung walang malinaw at direktang kumpirmasyon mula sa kanila, dapat maging maingat ang publiko sa paghusga. Sa showbiz, mabilis kumalat ang balita, minsan kulang sa konteksto o base lamang sa obserbasyon ng fans. Pangalawa, kung sakaling may pag-atras man, maaaring may malalim at personal na dahilan ito. Hindi natin alam ang buong kwento sa likod ng kamera. Maaaring ito ay tungkol sa timing, career priorities, o pagprotekta sa isa't isa mula sa mas matinding pressure. Pangatlo, ang batikos ay madalas nagmumula sa matinding pagmamahal ng fans. Pero mahalagang tandaan na hindi obligasyon ng artista na tuparin ang inaasahan ng lahat. May karapatan sila sa pribadong desisyon. Ang tunay na suporta ay may kasamang respeto. Para kay Kim, kilala siya bilang matatag at profesional, at si Paolo naman ay kilala sa pagiging pribado at tahimik pagdating sa personal na buhay. Kaya kung may desisyon man, malamang ito ay pinag-isipan ng mabuti. Sa huli, mas maganda sigurong suportahan sila bilang mga individual na artista kesa maipit sa intriga. Ang tunay na pagmamahal ng fans ay hindi lang kapag masaya ang kwento, kundi kahit may hindi inaasahang pangyayari. Sa totoo lang, ang ganitong balita ay talagang nakakagulat at nakakaapekto lalo na sa mga tagahanga ng Kim Pao. Maraming fans ang invested, hindi lang sa tambalan nila sa proyekto, kundi pati na sa posibilidad ng totoong relasyon.
Kaya kapag may lumabas na balitang pag-atras, natural lang na may masasaktan, madidismaya at magagalit. Pero kung susuriin ng mas malalim, kailangan nating tandaan na tao rin sila. Hindi dahil public figure sila ay obligasyon nilang ipaliwanag o tuparin ng expectations ng lahat. Kung sakaling may pag-atras man, maaaring ito ay bunga ng personal na pag-uusap, hindi pagkakaintindihan, o simpleng desisyon na mas makakabuti sa kanilang dalawa. Minsan, ang pag-atras ay hindi nangangahulog ang kawalan ng pagmamahal. Maaari rin itong simbolo ng paggalang sa timing, sa sitwasyon, o sa sarili. Sa showbiz, napakalakas ng pressure. Kada galaw may mata ng publiko, kada ngiti may kahulugan, kada katahimikan may interpretasyon. Hindi biro ang ganoong klase ng buhay. Tungkol naman kay Kim, kilala siya sa pagiging resilient. Ilang beses na rin siyang dumaan sa pagsubok sa career man o personal na buhay at palagi siyang bumabangon ng mas matatag. Kung ano man ang katotohanan, hindi matitinag ang kanyang halaga bilang artista at bilang tao. Sa huli, mas maganda sigurong suportahan sila bilang mga individual na artista kesa maipit sa intriga. Ang tunay na pagmamahal ng fans ay hindi lang kapag masaya ang kwento, kundi kahit may hindi inaasahang pangyayari. Narito pa ang ilang maidadagdag sa isyung ito tungkol kina Paolo Avellino at Kim Chiu. Number 1. Fandom pressure and expectations. Kapag malakas ang tambalan, tumataas ang expectations ng fans na sana ay maging real ang relasyon. Pero mahalagang tandaan na ang love team ay bahagi ng trabaho. Hindi lahat ng chemistry on-screen ay nangangahulugang may obligasyon off-screen. Kapag hindi natupad ang inaasahan, doon kadalasan nag-uugat ang batikos. Number 2. Image and career considerations. Sa showbiz, bawat desisyon, lalo na sa tungkol sa personal na buhay, ay may epekto sa brand image, endorsements, mga susunod na proyekto. Minsan, ang pagiging pribado o pag-atras ay paraan para iwasan ang mas malaking intriga at protektahan ang career trajectory. Number 3. Mental health and boundaries. Ang walang tigil na spekulasyon at online comments ay maaaring makaapekto sa mental health. May karapatan ng kahit anong artista na magtakda ng boundaries. Piliing manahimik, unahin ang kapayapaan kaysa paliwanag. Number 4. Timing and personal growth. Hindi laging sabay ang readiness ng dalawang tao. Posibleng may kaibang priorities, may personal na pinagdadaanan, o simpleng hindi pa tugma ang timing. Hindi ito otomatikong nangangahulugang may nagkulang o may kasalanan. Number 5. Mas healthy na pananaw para sa fans. Bilang taga-suporta, maaaring i-celebrate ang kanilang chemistry sa proyekto, irespeto ang anumang personal na desisyon, iwasan ng pag-atake o paninisim ng balang buong detalye. Sa huli, ang katotohanan ay nasa kanila lang. Hanggat walang malinaw na kumpirmasyon, mas mabuting maging maingat sa paghusga. Ang tunay na pagmamahal ng fans ay hindi lang kapag masaya ang kwento, kundi kahit may hindi inaasahang pangyayari. Baka nagkataon lang na ang tananim ng Paulo ay may dinidilig pati na rin ang kanyang amistaden kay Kim Chiu. Wala namang masama sa pagiging mabait at maalagaan sa ibang tao. Kaya hindi lahat ng pagpapahalaga sa isa't isa ay nangangahulugang may relasyon ng magkajowa. Ang katahimikan hindi otomatikong pag-amin. May mga pagkakataon na ang pananahimik ng artista ay binibigyan agad ng kahulugan. Pero sa totoo lang, may mga taong mas pinipiling manahimik kesa magpaliwanag ng bagay na pribado. Hindi lahat ng hindi nasasagot ay kumpirmasyon. Social media amplification. Isang maliit na gesture, unfollow o pagbabago ng body language ay nagiging malaking issue online. Minsan, ang naratibo ay nabubuo hindi dahil sa pahayag nila, kundi dahil sa interpretasyon ng netizens. Kapag maraming haka-haka, mas lalong lumalaki ang intriga. Ang pag-atras ay hindi laging negatibo.
Kung sakaling may pag-atras man, maaring ito ay pagrespeto sa sitwasyon, pagbibigay ng space, pag-iingat sa reputasyon ng bawat isa. Minsan, mas mature ang pag-atras kaysa pilitin ng isang bagay na hindi pa handa. Individual growth. Pareho silang nasa yugto ng career na mahalaga ang stability at focus. Si Kim ay patuloy na lumalawak ang kanyang proyekto at endorsements, habang si Paulo naman ay kilala sa pagpili ng seryosong roles at pagiging pribado pagdating sa personal na buhay. Kaya posibleng inuuna nila ang personal growth kesa public validation. Accountability ng fans. Magandang tanungin, hanggang saan ang suporta at kailan ito nagiging pressure? Ang tunay na fandom ay hindi dapat nakakasakal o nakakasakit sa mismong iniidolo. Sa mas malalim na realidad, sa likod ng kilig at tambalan, may dalawang totoong tao na may sariling emosyon, desisyon at limitasyon. Hindi natin alam ang buong kwento, at minsan ang pinakamagandang gawin ay maghintay, umunawa at magbigay ng respeto.